Vice President's Assistant Chief of Staff, Lemuel Ortonio, is now under cross-examination as the impeachment court still tackles how VP Sara Duterte requested and used hundreds of millions in confidential funds. The questioning also focused on what documents supported the 125 million peso confidential fund that was found to have been spent in just 11 days. Kumuha tayo ng detalye mula kay Dexter Ganibe, live mula sa Senado. Dexter, ano na nangyari kanina bago mag-lunch break? May sa Day 19 ng impeachment trial, oras ng depensa para naman isa lang sa cross-examination itong si ASEC Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Sinimulan ni Defense Counsel Christine Ferrer ang pagtatanong sa issue kung bakit walang attached na Physical and Financial Program o PFP ang liham ng Office of the Vice President sa Department of Budget and Management noong Agosto ng 2022 para sa kanilang request na 125 million pesos na confidential fund. Sabi ni ASEC Ortonio na hindi naman kasi required na i-attach ang PFP sa liham base sa Joint Circular Memorandum ng COA, pero nagsumite ang OBP sa PFP nang ito ay hiningi na ng DBM. Wala naman daw silang natanggap na comment mula sa DBM kung non-compliant ba ang isinumite nilang PFP. Bagkos ay inirekomenda pa ng DBM sa Office of the President na aprobahan ito na siya namang ginawa ng OP sa pamamagitan ng Executive Secretary. Binigyang diin din ng depensa na ang confidential fund para sa 2022 ay hindi ginamit bilang pondo para sa Good Governance Program, kundi para tiyakin na maipatupad ang mga programang ito ng ligtas. Doon naman sa 2023 PFP, hindi raw ito ginamit bilang pondo para sa socio-economic delivery, kundi para sa ligtas na pagpapatupad ng socio-economic delivery ang pinaggamitan nitong confidential fund. Binigyang diin ng depensa na si Ortonio ay competent witness dahil siya ay tinalaga noon bilang supervising officer para sa Administrative and Financial Management Office ng Office of the Vice President at lahat naman ng mga budget ay aprobado ni Ortonio. May yung cross-examination kanina, tumagal lang ng higit 20 minuto at kabilang nga doon sa mga natalakay pa sa cross-examination kanina kay Ortonio ay hindi naman binanggit ng COA na merong misuse of fund doon sa kanilang AOM o yung Audit Observation Memorandum, doon sa Notice of Suspension ay wala ring nakalagay na mayroong misuse of fund. Samantala, na talakay din sa cross-examination kanina na meron pang nakabinbin ngayon na motion for reconsideration ang Office of the Vice President sa COA proper para doon sa Notice of Disallowance para sa 2022 na confidential fund at sa 2023 confidential fund. May. Dexter, natalakay din ba sa cross ang alegasyon na may bahagi nitong confidential fund na ginamit para sa pagkain at sa mga gamot na sinasabi naman ng marami na hindi dapat doon ginastos ang confidential funds? Hindi na yan tinalakay ni Attorney Christine Ferrer, pero yung mga senator judges na nabigyan ng pagkakataon kanina na magtanong ay inungkat ito. At sabi naman ni ASEC Ortonio na hindi naman niya kinumpronta pa kung saan ginastos. Basta't meron yung mga AR na naisumite na naging compliant naman sila doon sa mga requirement para sa liquidation ay hindi na siya nagtanong. Maging yung mga pangalan na ginamit ay hindi na rin daw niya inusisa. Matapos yung pagtatanong ng mga senator judges ay isinagawa naman ang redirect examination bago ito mag-break. At sa kasalukuyan ay kababalik lang ulit nitong impeachment trial sa ngayon para naman sa pagsasagawa ng recross ni Attorney Ferrer. May. Dexter, may assessment ba so far itong prosecution as to how did the questioning or ang testimonya nitong second hostile witness nila na si Lemuel Ortonio, how did it go so far?
Kanina may habang nagsasagawa ng cross-examination ay panay ang objection ng prosecution dahil yung mga tanong daw kasi ng depensa hindi naman natalakay doon sa redirect, pero ito ay pinagbigyan pa rin ng presiding officer. Isa rin sa komento ng prosecution kanina, abay biglang naaalala ni Ortonio yung mga detalye nung magsagawa na ng cross-examination ng depensa, pero sa direct examination ay wala daw siyang maalala, May. Alright, maraming salamat Dexter Ganibe giving us the latest live from the Senate.